Nakakabigla po yung nangyari kay Sister Esther. Gusto sanang pumunta ni Bishop pero kailangan po siya sa vegan. Oo nga po, Padre. Pakunti kami ng pakaunti. Sa mga kasabayan ko, halos ako na lang ang natitira. Kumusta naman po sila? Hindi ko po sila pinababayaan. Inaalagaan ko po sila. Pero hinihintay ko pa rin ang pinal na desisyon ng obispo. Makakarating po sa kanya. Teresa, ngayong wala na si Sister Esther, gusto kong ikaw na ang magdala ng pagkain sa ibaba. Ilalapag mo lang ang pagkain sa pinto. Kukunin mo ang pinagkainan pagkatapos nilang kumain. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang pinto. Naiintindihan mo ba?
Nandito na po yung pagkain nyo. Sister Rosa, bakit ba kailangan silang ikulong? At ba't hindi mo lang buksan yung pintuan at ibigay yung pagkain dito sa butas? Malay ko. Puro kamalay ko. Eh di ba mas nauna ka sa akin dito? Mas marami kang alam. Alam mo, Sister Teresa, ilang taon pa lang naman ako dito. Tapos yung dumating ako dito, si Sister Esther na talaga nagbibigay ng pagkain dun sa baba. Eh, sino ba yung mga nakakulong dun? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, mga madre din sila. Siguro, hindi ka naman makakapasok ng kumbento kung hindi ka madre, di ba? Mga matatandang madre yun. Ha? Pero bakit kailangan sila ikulong? Anong ginagawa ninyo? Ha? Hindi pa ba tapos yan? Tapusin na ninyo. Dinadalaw ng demonyo ang walang kwentang usapan. Bilisan na. 8:00 dapat tulog na kayo. Tatapusin lang ho namin ito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at ipinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, maraming kami kasalanan ngayon at kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, maraming kami kasalanan ngayon at kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, maraming kami kasalanan ngayon at kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, maraming kami kasalanan ngayon at kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, maraming kami kasalanan ngayon at kami The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Lord Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those close to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Nabaliw daw sila.
Sino? Sino pwede? Mga tao sa baba. Alam mo kung paano ko nalaman. Sinabi sa akin ni Sister Rosa. Sister Teresa, ikaw to nagtatanong, tapos ngayon sinasabi ko sa'yo. Ay, hindi mo pa naalala yung sinabi ni Sur Fides? Dumarating ang mga demonyo kapag walang katuturan ng usapan. Demonyo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa papa mo. Alam ko, gusto mo siyang makita. Pero alam mo naman ang patakaran dito sa atin. Bawal ang lumabas, lalo na sa mga nobisyada. Naiintindihan ko naman po. Kahit payagan ako, nag-aalangan din ako. Kapag ipagtabuyan niya lang ako. Bakit? Hanggang ngayon ba sinisisi ka pa rin niya? Hindi ko po siya masisi. Kung hindi ko lang sinabi yung natuklasan ko na may ibang pamilya na si Papa, hindi po sana magpakamatay si Mama. Pumasok ka ba rito? Para pagsisihan at pagbayaran ng mga nasa isip mong kasalanan mo. Teresa, wala tayo dito sa loob ng kumbento para takasan ang mga pasaning daladala natin sa buhay. Kung may kasalanan ka, ihingi mo ng tawad sa Diyos. Ikumpisal mo sa Kanya. Matagal na po akong humihingi ng tawad. At matagal ka na rin niyang pinatawad. Kapag nagpatawad ang Diyos, itinatapo niya ang lahat ng mga kasalanan sa ilalim ng dagat. Hindi na niya binabalikan. Kinakalimutan. Kaya kailangang patawarin mo na rin ang sarili mo, Teresa.
Matatanda na sila. Wala na sa tamang pag-iisip. Sinasaktan nila ang kanilang mga sarili, pati ng mga ibang tao. Hindi ka nila kilala. Kaya hindi natin alam kung anong maaring gawin nila sa'yo. Sir Fides, baka kung ano na mangyayari sa kanila. May mga malalaking daga at mabaho na rin yung loob. Inaasikaso na sila ni Sister Felisa at ni Sister Agueda. Linggo-linggo, pinapalinis yung kwarto para siguruhin na walang dagang makakapasok. Kaya wag mo na silang aalalahanin. Pero bakit po kailangan ikulong? Ba't hindi natin sila dalhin sa hospital? Dahil kailangan ng permiso ng obispo. Teresa, hindi sakit ang katandaan. Lahat ng taong tumatanda, natural na nawawala ang sariling pag-iisip. At pag nangyayari yon, saka naman pumapasok ang mga demonyo. Pinaglalaruan ng isip ng bawat tao, kahit ng mga madre. Tsaka isa pa, miyembro sila ng kongregasyong ito. Hindi sila maaring pabayaan. Ginagawa ko lang kung anong makabubuti sa kanila. Huwag kang mag-alala, darating din ang sugo ng obispo. Sila ang higit na nakakaalam kung anong dapat gawin. Kaya huwag mo na silang alalahanin. Sir Fides, ano pong nangyari sa imahe ng Batang Jesus? Ewan ko. Hindi ko alam kung ano-ano iniisip mo. Pumunta kayo sa baba. Dahil doon, marami tayong imahen. Palitan na ninyo. Sister Rosa, sigurado ako sa narinig ko. Tunog ng kuliling yun. Ano ba namang kuliling yung naririnig mo? Baka namang kalembang lang ni Sir Fides yun. Yung mga batang umiiyak, hindi mo naririnig? Ano ka naman, Sister Teresa? Bakit huwag magkakasanggol dito? Kita mo mga madre tayo, hindi ba? Ikaw talaga. Eto na yata yun eh. Bakit hindi mo sabihin kay Sir Fides yan? Ikaw nga ayaw maniwala sa akin. Si Sir Fides pa. Ayaw kong isipin niya na nasisiraan ako ng ulo. Naniniwala naman ako sa'yo. Narinig mo kung anong narinig mo. Hindi ka naman siguro nasisiraan ng bait. Halika na. Ito na ba yan? Sandali. Oo, kuhanin na natin ito. Uy, Sister Rosa. Ano to? Oh. O si Sir Fides yan eh, oh. O tapos ito si Sister Felisa. Ito Sister Agueda. Ito kung di ako, kita mo. Mukhang masungit, hindi ba? Sister Caridad. Ito naman, Sister Esther yan. Sumalangit na nga. Sandali. Sino to mga to? Ang ganda niya, oh. Bakit ngayon lang kayo? Matagal po kasi yung namin nahanap, Sir Fides. Avenue Shiva Shamayim. Yat Kara Simaika. Tavamal Kumika.
Tsaka, gumawa siya ba yung kaya ni others? Hanggang siyempre kayo tinanong kayo. Slash nung leha kayo. Especially those of us in need of mercy. Forgive us. Save us from us. Especially those who are most Sir Fides. Ibigay mo ng pagkain nila. Sir Fides, hindi niyo ba naririnig yung naririnig ko? Teresa, masyadong malikot ang isip mo. Magdasal ka. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa papa mo.
Ipagdasal natin ang kanyang kaluluwa. Alam ko, gusto mong pumunta sa burol niya. Pero alam mo rin na bawal sa atin ang lumabas. Pwera na lang kung tatalikuran mo na ang bukasyon mo at hindi ka nababalik dito sa kumbento. Gusto ko lang humingi ng tawad. Ano pa ang halaga ng paghingi ng tawad kung patay na siya? Humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo sa Diyos. Nasa si Carlos? Ay, may sakit po siya eh, kaya kami po ang pinapunta. Ito po, may sulat po siya para sa inyo. Para po sa... O, sige. Paalisin mo na siya. Ay, kasama ko po siya. Ay, may sakit po kasi yung kanyang ina at kailangan po ng pera niya. Baka po pwede ako po nakikiusap na miski buwasan niya na lang po yung sahod at maibigay po sa kanya. Pero isa lang ang kailangan kong trabahador. O, sige. Pero tandaan ninyo ang billing ko, ha? Opo, maraming salamat po. Doon kayo titira sa kabila. Hindi kayo pwedeng pumasok sa kumbento. Dadala na lang kayo ng pagkain. Kung may kailangan pa, sabihin ninyo sa akin. Tandaan niyo lang, susundin ninyo ang lahat ng patakaran ng kumbento. Intindihan po namin. Salamat po. Teresa! Tumanggi ka daw magdala ng pagkain sa baba. Sabi ni Sister Caridad. Opo. Pwede po bang si Rosa na lang pong maghahatid ng pagkain? Masama ba ang pakiramdam mo? Teresa, alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman mo. Alam kong gusto mong umalis ng kumbento. Gusto mong puntahan ang papa mo. Pero Teresa, dito ang lugar mo sa amin. Sa amin ni Cristo.
Ito. Yan. Sige na. Milo. Anong ginagawa niyo? Itigil niyo yan! Ibalik! Ibalik ninyo! Ibalik! Ibalik ninyo! Sarfinas! Sinungaling ka! Sinungaling! Anong sabi mo? Ikaw ang pumatay sa kanila. Ikaw ang nagpapasok ng mga Hapon. Tinanggap mo ang mga dayuhan. Ikaw ang pumatay sa amin. Sister Teresa, Sir Fides, ano bang nangyayari? Loko mo tayo! Bakit ayaw niyo ako? Ayaw niyo ako! Saan ka pupunta? Tatakas ka na naman! Hindi! Hindi! Ginawa ko yun para sa inyo! Ginawa ko yun! Tinanggap ko sila para protestahan kayo! Sabihin mo na yung totoo! Anong nangyayari sa kanila? Hindi tatahimik ang kaluluwa nila, Beatrice, at ang mga balda hanggat hindi nalalaman ng iba kung anong nangyayari sa kanila! Hindi ko pinatay ang mga bata, alam ng Diyos! Kusa silang namatay sa sakit! Alam ng Diyos! Hindi ko pinatay ang mga bata, alam ng Pinatay mo sila! Hindi! Bakit ba ako na lang palagi ang sinisisi ninyo sa lahat? Sir Fides! Awa niyo na! Kailangan namin malaman kung anong nangyari dito! Tumigil ka! Akala mo ba, pag nalaman ng mga tao nangyari dito, hindi mawawala ang kanilang pananampalataya? Mga lingkod tayo ng Diyos! Pero hindi man lamang tayo nailigtas ng Diyos na pinaglilingkuran natin! Ikaw ang walang pananampalataya. Dahil hindi mo inaamin ang kasalanan mo. Ang lakas ng loob mo na magsabi na hindi ako umaamin ng kasalanan ko. Eh yung kasalanan mo na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng sarili mong ina, inamin mo ba? Inaamin ko! At pinatawad ako ng Diyos! Ikaw ang hindi umaamin sa mga kasalanan